Welcome back, Attorney Dot. Attorney, pakinggan mo to. First time mo magsasakay ng eroplano ngayong holiday season? Here are some SB tips and information para sa iyo kasambahay. Let's watch this. Mga kasambahay, nagpaplano ba kayo mag-travel sa medyo malayo-layong lugar at kinakailangan sumakay ng eroplano? Pero hindi pa alam ang dapat na gawin dahil ikaw ay first-time air traveler. Flying for the first time na mag-isa or may kasama ay punong-puno ng excitement, saya at kaba. At upang matiyak mo na magiging maayos at masaya ang experience mo, narito ang ilang tips mula sa serbisyong bayanihan. Plan ahead. Magplano ng maaga, magsaliksik sa iyong patutunguhan at maging pamilyar sa layout ng airport, mga pasilidad at mga opsyon sa transportasyon na magagamit. Check required travel documents. Suriin ang mga kinakailangang dokumento sa paglalakbay. Tiyaking mayroon kang round-trip ticket, valid ID, valid passport at least 6 months, visa kung required sa bansang pupuntahan, at anumang iba pang kinakailangang dokumento para sa iyong patutunguhan. Gumawa ng mga kopya ng mahalagang dokumento at itago ang mga ito sa isang lagayan. Pack smart, pack light at sumangguni sa mga paghihigpit ukol sa bagahe ng mga airline company. Magdala ng mahalagang bagay sa iyong hand carry bag, kabilang ang mga travel size na 23, pamalit na damit at anumang kinakailangang gamot sa inyong check-in baggage. Arrive early. Dumating ng maaga, bigyan ang iyong sarili ng sapat na oras bago ang iyong paglipad. Ang mga international na manlalakbay ay dapat maghangad ng makarating ng hindi bababa sa 4 na oras bago ang pag-alis, habang ang mga domestic traveler ay dapat dumating ng 2 oras ng mas maaga. Gumamit ng self-service check-in kung available. Maaari rin itong gawin online bago ang pagdating sa airport. Security check. Maghanda para sa pagsusuri sa seguridad sa pamamagitan ng pag-alis ng laman ng iyong mga bulsa, pag-alis ng iyong laptop at liquid sa iyong bag, at paglalagay ng mga ito sa mga ibinigay na tray. Follow the instruction of security personnel. Navigate the airport. Sundin ang mga palatandaan sa iyong departure gate. Gamitin ang airport maps o humingi ng tulong sa mga airport staff kung kinakailangan. Pay attention sa mga boarding. Bigyang pansin ang mga anunsyo sa pagsakay at sundin ang mga instruction mula sa mga airline staff. Ihanda ang iyong boarding pass at valid ID. In-flight etiquette. Maging malalahanin sa kapwa pasahero, keeping noise level down at pagsunod sa mga instruction ng crew at pagiging maingat sa personal na space. Arrival and immigration. Sundin ang mga palatandaan at ipakita ang iyong mga travel document. Sagutin ang anumang tanong ng mga immigration officers ng totoo at magalang. Tandaan, ang paglalakbay ay maaaring maging isang kapanapanabik na karanasan kasambahay. Kaya manatiling kalmado at magsaya sa iyong paglalakbay. Ito naman ang ilang tips mula sa ating mga kasambahay na nagkaroon na ng karanasan via air travel. Sama nyo na rin po sa inyong mga research ang accommodations natin or yung mga transportation papunta sa accommodations natin. Lalo na kung ang inyong flight, arrival or departure man yan sa airport ay alanganing oras or malayo sa accommodations ninyo na nabook. May kasama ka naman sa inyong flight at gusto mong magkatabi kayo during the duration of your flight, make sure na nakamodify ang inyong flight or ang inyong seats together. Pwede po itong i-modify during your booking or even after. Meron lang po itong mga fees depende sa seat type at saka sa airlines. When it comes to the bags, kung nagpaplano ka na bumili ng pasalubong, lalo na kung madami or liquids, do not forget to include your pasalubongs in your check-in luggage. I-secure lang ito at i-modify ang inyong tickets online at least 3 hours before check-in para lesser ang fees. Dahil 7 kilograms lang ang allowed sa ating hand carry. Maganda rin, may portable scale tayo na bilhin para may idea lang tayo kung gaano nakabigat ang ating mga bagahe. Hello mga kasangbahay, ito ang aking mga personal tips kung ikaw ay first time flyer. So, do a research about dun sa lugar na pupuntahan nyo.
Lalo na kung ito ay ibang bansa, kasi mamaya iba yung weather. So para alam natin kung ano yung mga damit na dadalhin, lalo na kung ito ay winter or malamig. So magdadala tayo ng mga damit na appropriate dun sa weather. Kung ito naman ay mainit, syempre, yung mga pang-preskong damit yung ating dadalhin. And research also about dun sa culture ng ating pupuntahan. Kasi iba't ibang bansa, iba't ibang kultura. So maganda, alam natin kung paano tayo makikisama sa ating mga pupuntahan na bansa. Nag-research din tayo about dun sa mga basic na batas na ipinapatupad ng lugar o na bansa na pupuntahan natin. Kasi merong mga bansa na may mga mahigpit sila sa mga ganitong bagay na tayo dito sa Pilipinas na para sa atin normal lang, pero para sa kanila ano na pala yung labag na pala sa batas, para iwas kulong tayo mga kasambahay. After check-in baggage, maaari ka nang mag-proceed sa boarding area at maghintay na tawagin ang inyong flight. Kung ikaw naman ay international traveler, after ng check-in baggage, mag-proceed sa immigration interview. Then kung ikaw ay pasado sa international travel requirements, maaari nang magtungo sa boarding area. At siyempre, huwag natin kalilimutang magtagubilin muna sa Diyos. Mahalaga ang gabay ng Panginoon upang matiyak nating maayos at ligtas ang ating paglalakbay. At para sa ibang SB Tips, manatiling nakatutok sa serbisyong bayanihan. Let's get a ang galing-galing. statement. Attorney Dot, from you. Napakahusay. Bago natin banggitin yan, Attorney Yes. Dot, can you say something? Ikaw kasi jet setter ka, Attorney Dot, naikot mo na yung buong mundo. Sa iyo naman, Attorney, bago natin balikan yung mga sinabi ni William. Gusto kong pasalamatan yung ating segment producer na si William Canlas, saka yung editor natin na si MJ Cipriano. Napakahusay, very comprehensive. Halos lahat ng kailangan kong marinig, narinig ko. So very important lang, Miss Annie, yung boarding time. Meron ako isang kaibigan, Miss Annie, nakalimutan niya yung boarding time niya, and then nagliwaliw, nag-shopping, pagkatapos iniwanan siya ng eroplano. So very, very important po yan. Sinabi yan nila, no, dyan sa ating palabas. At pangalawa, Miss Annie, yung pag-research, tama po yung sinabi nila, research about the place where you are going. Kasi yung weather, it will depend on the weather kung ano yung dadalhin mo na damit. Kapag malamig, edi pang malamig. Kapag mainit, yung pang mainit. Minsan nakakalimutan din yan, Miss Annie. So plan ahead para alam po ninyo yung mga pupuntahan po ninyo. Meron na po kayong itinerary. Miss Annie, yung sinabi pa nila na dapat doblehin yung copy ng mga important documents. Hindi po kasi ninyo alam, baka po mawala po ninyo yung original. At least meron po kayong Xerox copy ng mga passport ninyo, mga visa ninyo, lahat po yan dapat ay kompleto po. And Miss Annie, siguro ang isa lang na hindi ko narinig, no? Yung tungkol po sa sakit. Okay? You have to be sure na wala po kayong sakit. Sometimes kasi may mga iba po na medyo stricto pa po sila ngayon. So yung mga test po ninyo, sometimes tinatanong po nila kung kayo po ba ay nagpa-vaccinate. May mga ibang countries. So tingnan po ninyo, hindi naman po lahat. Marami naman pong countries na hindi na po nangangailangan yan. But you have to be very sure na alam po ninyo yung kanilang health requirements. And Miss Annie, yung isa nilang sinabi, napaka-importante, kailangan po very respectful po kayo doon sa immigration line. Kasi Miss Annie, kapag ikaw ay nagsuplado sa pagsagot, pwedeng sabihin ng immigration person or immigration personnel, no, you cannot enter our country. You have to be very polite and very respectful. Yes. Ayun. Nasa kamay Thank you nila, for Miss that. Annie. Oo. Ayun. Attorney, thank you very much dun sa mga insights na binigay mo, Attorney Dot. Maraming salamat. And kay William Canlas and kay Cipriano. Moving forward tayo, Congrats. Attorney Ang Dot. galing. Thank you very much po.